Hi guys, sa video na ito, i-share ko po sa inyo kung paano i-size ang ating wire or conductor ng ating electric motors base sa National Electrical Code at sa ating Philippine Electrical Code. So dito, may example tayo ng DOL controller. Ito yung layout niya. So ito yung circuit breaker or overcurrent and ground fault protection. Ito yung controller, the contactor, magnetic contactor. Ito naman yung overload protector nya, yung thermal overload relay. Ito yung 3-phase induction motor na 10 horsepower at 230 volts na may FLC na 28 amperes. So example lang po ito na size ng motor. See. Ngayon, itong wire na dito, ito at dito, ito po yung branch circuit conductor nya in a single motor. So paano natin siya isa-size? So sabi ng ating Philippine Electrical Code, on a single motor in Article 4.30.2.2, conductors that supply a single motor used in a continuous duty application shall have an ampacity of not less than 125% of the motor followed current rating as determined by 4.30.1.6 A and 1, or not less than the specified in 4.30.2.2 A through G. So ito po yung sabi ng Philippine Electrical Code. Magkaparehas lang po siya sa National Electrical Code. So ito po yung sa National Electrical Code article. Yan. So nasa Pilipinas po tayo, Philippine Electrical Code yung susundin natin. So ang sabi niya is ampacity ng wire is 125% of the followed current, not less than. So ito po yung formula niya para ma-determine natin yung minimum size of a conductor. So FLC times 125% is equal to the minimum size of a conductor or a wire. So based by this formula, i-substitute natin itong 10 horsepower na may 28 amperes at 230 volts. So saan makikita itong 28 amperes? Nasa Philippine Electrical Code po yan, sa table. So meron po tayo dito sa Philippine Electrical Code. Yan, National Electrical Code po ito, 4.30.250. So followed current ng 3-phase alternating current motors. So sa 10 horsepower meron po siyang 28 amperes at 230 volts sa FLC nya. So substitute natin yung from the formula, itong FLC ng 10 horsepower. So FLC is 28 amperes times itong 125%, nasa percentage po yan. So i-convert natin yan into decimal number. So magiging 1.25 equal to, so i-compute natin yan gamit ng calculator. 28 times 1.25 is equal to 35 amperes. Yan. So itong 35 amperes dito, ito yung pagbabasihan natin kung ano yung size ng conductor na pipiliin natin at anong type. So magbabase din tayo sa Philippine Electrical Code. Meron po siyang table ng wire ampacity, allowable wire ampacity. So dito na ito po yung table 3.10.2.6 from B, column 16. Allowable ampacities of insulated conductors rated 0 up to and including 2000 volts at 60 degrees through 90 degrees. Not more than 3 current carrying conductor in a raceway. So kapag gagamit tayo ng raceway, conduit, not more than 3
current carrying. So ito yung ungrounded conductors nila. So ito yun. Pipili tayo ng size na base sa ating computation na 35 amperes. So hanap tayo ng 35 dito. Saan yung 35? Ito, 35 amperes kapag THW. So as a rule of thumb, any wire sizing and circuit breaker sizing, 80% lang po yung maximum natin para safe yung wire natin for the long time. So ito yung commutation na 35 amperes, 80% niyan. Try natin itong THHN na 5.5 mm squared, kasi THHN nasa 40 amperes siya at 90 degrees. Pwede na ito yung 40. Ito na po yung pinaka minimum, kasi yung full load current niya is 28 ampere lang naman. So safe na safe po yung ano natin. Next higher size ng 35 amperes, itong THHN 40. Ito po yung pinaka minimum na gagamitin para sa long time. So minimum natin is 5.5 mm squared na THHN na may ampacity na 40 amperes. So kapag sa THW naman, 8.0 po yung gagamitin sa sa TW, 8.0 mm squared na may 40 amperes. Kapag sa THW, malaki na po yung 50 niya. Sobrang laki na po ito. So pwede tayong gagamit ng 35 sa kapag THW din. Basta hindi lang masyadong malayo at hindi mainit yung ambient temperature, kaya na po itong 35. 5.5 sa THW. Pero mas pinaka safe itong THHN na may 40 amperes na 5.5. So yung gagamitin natin dito is 35 amperes. So yung gagamitin na wire size is 5.5 mm squared THHN. Mahirap po dito magsulat. Ito po yung pinaka minimum na size na safe na yung motor. So ito yun, papaano mag-size ng branch circuit conductor, single phase and a 3-phase motor in a single motor. At dito lang po magtatapos ang video na ito. Sa susunod na video ay paano naman natin isa-size yung overcurrent protective device niya, yung circuit breaker. Meron po siyang yung National Electrical Code at Philippine Electrical Code. Meron po siyang proper sizing niyan. At ito yung sa thermal overload protector niya. Abangan po sa susunod na video po. Salamat.